Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating papasinayaan ang liturhiya ng pagsasabit ng mga simbolo sa puno ni Jese. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa mga sinaunang mga tao hanggang sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Jesse Tree o ang puno ni Jese ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagdiligtas. Ito ay mga kwento hango sa Biblia kung paanong sila ay ginabayan ng Diyos sa harap ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jese, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay isinugo ang kanyang anak upang lahat ay maligtas. Ang mga simbolo na ilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos, ng kanyang pagpapatawad
at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Ang 14 na araw, ang Birheng Maria. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng Anghel Gabriel ng magiging misyon ni Maria at kung paanong bukas na tinanggap ito ni Maria na siyang nagdulot para sa atin ng ating tagapagligtas. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang lungsod ng Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumaiyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pang walang hanggan." "Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mahal na Birheng Maria ay modelo ng pagtugon sa iyong kalooban. Itinuro niya sa amin kung paanong mapangyayari ang iyong mabuting plano sa pamamagitan ng aming masunuring pagtugon sa iyong kalooban. Turuan mo rin po kami maging bukas at masunurin at alisin ang aming katamaran sa pagtugon. Alisin mo ang mga naglalaman na ng aming mga puso upang aming tanggapin tulad ni Maria ang iyong salita. Ang malinis na puso ni Maria ay pusong bukas lagi sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Lahat ng pangyayari sa kanyang buhay ay kanyang itinago at pinag-isipang mabuti kung ano ang kahulugan at kung ano ang iyong ipinahihiwatig. Ang puso ni Maria ang iyong hinanap na puwang sa sangkatauhan upang iyong maisugo, aming matanggap si Jesucristong manunubos. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo
na aming tagapagligtas. Amen. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan, iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito'y naalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kaniyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo
si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Harit bato panulukhang saligan ng sambayanan. Halina't kami idanghal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Marami sa atin, kulang ang Pasko kapag walang regalo.
May inaasahan po ba kayong regalo ngayong Pasko? Umaasa ba kayo na makakatanggap ngayong Pasko? Kaya nga, napapanood natin sa social media, usong-uso yung sayaw na ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Kasi alam natin, pag Pasko, gusto natin mayroon tayong tatanggapin. Kaya nga, kahit papano, sinisikap natin na makapagbalot ng kaunti pag Pasko. Anumang hirap ng ating buhay ngayon, pilit pa din nating ginagawa ng paraan para makapagbigay lang. Pero magandang ating pagtuunan kung paano ba tayo tumanggap. Hindi na question yung pagbigay. Ang magandang tignan, bago magpasko, ang ating ugali, paano ba tayo tumatanggap? Mga kapatid, ito yung nais ituro ng ating ebanghelyo ngayon. Matapos ang matagal na pag-iintay, sa wakas, isinilang na ni Elizabeth ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang kauna-unahang anak. Matapos ang matagal na pag-iintay, matapos ang maraming pagdadasal, isinilang niya ang kanyang anak. Ang tagal nilang ipinagdasal ito ng kanyang asawa. Ang tagal nilang inintay ito. Kinatandaan na nila. Pero, ni sa hinagap, hindi nila naisip na ibibigay ito ng Diyos. Una, dahil baog si Elizabeth. Paano magkakaanak ang baog? Pangalawa, parehas na silang matanda. Nagkakaanak pa ba ang mga lolo at lola? Diba? Napaka-imposible. Pero, dumating ang araw na isilang ang kanilang kaisa-isa at kauna-unahang anak. Siguro, kung iba lang yon, ang sasabihin nila, naku, nagbigay pa. Kung kailan ang tanda-tanda na namin. O kaya, sasabihin nila, ba't ngayon lang dumating? Ang tagal naming inintay ito. Kung kailan kami uugod-ugod na. Diba, may mga ganyan tayong naririnig kapag nakakatanggap. Pero iba ang mag-asawang ito. Dahil kahit tila huli, kahit tila ang tagal na at lipas na, nang dumating ang kaisa-isang anak nila, nagpuri sila sa Diyos. Nagpuri sila dahil itinuring nila itong isang pagpapala at isang biyaya. Kaya nga, ang ipinangalan nila sa bata ay Juan. Dahil ang ibig sabihin ng Juan ay ang Diyos ay mapagpala. Ganyan yung mag-asawa. Nung nakatanggap, labis-labis ang papuri at pasasalamat. Kahit tila lipas, kahit tila huli na. Nung tinanggap nila, papuri at pasasalamat. Magandang pagtuunan natin at makita ang ating mga sarili at ugali kung paano ba natin tinatanggap ang mga bagay na ibinibigay sa atin. May iba sa atin, dasal ng dasal na magkaasawa. Siguro yung iba dyan, pag 30 na, kinakabahan na. Nagnunubina na sana magkaasawa na. Pero hindi magkaasawa. Pero yung binigyan ng asawa, ang dasal, mawala na ang kanyang asawa. Ang gulo. Yung walang asawa, dasal na dasal magkaasawa. Yung binigyan ng asawa, sa halip na magpasalamat, sa halip na ituring na biyaya, dahil katuwang ang asawa, ba'y gusto, mawala na. Ang gulo.
Malamig pa sa yelo kung magturingan, hindi na nagtatabi. May mga ganyan. Ano po? O kaya naman, dasal ng dasal na sana magkaanak, pero hindi magkaanak. Pero yung iba, may anak, pero kung ituring ang anak, ay parang iba. Kung murahin, ganun na lang. Kung paluin, ganun na lang. Bakit ganun? Yung nakatanggap, ibang pagtanggap. Meron naman, yung iba, pinagkalooban ng matalik na kaibigan. Yan, no? Ang hirap makahanap ng matalik na kaibigan sa ngayon. No? Kasi marami kang kaibigan pag may pera ka lang. Pero pag wala ka na, parang unti-unting nawawala. Marami pinagkalooban ng matalik na kaibigan. Pero yung iba naman, ang hinahanap, mas higit pa. O naghahanap pa ng mas ibang turing. Meron din naman, maswerte, nagkabahay. Pero, hindi naman inuuwian. Mas matagal sa labas. Parang boarding house lang kung ituring, tinutulugan lang, Tapos, pag umaga, maghapon sa labas. Pero yung iba, dasal na dasal sana, magkabahay kami. Bakit ganon? Parang kakaiba ang mga tao ngayon. Ngayong Pasko, alam ko po, marami ang naghahangad o nag-iintay na may matanggap. Si Elizabeth at si Zacarias, siguro maraming taon ang lumipas na walang tinanggap. Maraming panahon ang lumipas na hindi dinidinig ang kanilang dasal na sana magkaanak. Siguro, sila Elizabeth at Zacarias, ganun na lang ang kanilang pagpapasensya. Ganun na lang kahaba ang kanilang pasensya na kahit kailan hindi nagtampo dahil hindi binibigay ang kanilang gusto. Kaya nung ibinigay ito, labis ang kanilang pasasalamat. Pero yung taong walang pasensya, habang nag-iintay, sigurado, kapag binigay mo na, galit pa. Kapag dininig na, masama pa ang loob. Hindi ba ganyan kapag nag-iintay ka at wala ka ng pasensya, pag dumating na, ang init ng ulo mo? Pero, kung nag-iintay ka na may mahaba kang pasensya, nang punong-puno ka ng pasensya at pag-asa, pag dumating, labis-labis ang pasasalamat mo. Kahit matagal, kahit tila lipas, tatanggapin mo ito ng buong buo at may papuri sa Diyos. Ngayong panahon ng pandemic, baka maaaring wala tayong matanggap. Pero kahit wala tayong matanggap, magpasalamat. Dahil mayroon tayong tinanggap na hindi natin hiningi. Ito yung tignan natin. Ang daming hindi nakasurvive ngayong pandemic. Maraming frontliners, maraming doktor, maraming nawala ngayong taon. Pero, hindi ba't isang biyaya sa Diyos na tayo ay magdidiwang ng Pasko? Sino ba tayo para pagkalooban ng ganito? Pero ito'y isang regalo. Magandang itong tignan. Magandang tignan ng ating mga sarili kung paano tayo tumatanggap ng biyaya. Ngayong Pasko, wala man tayong regalong nakabalot, pero madami tayong tinanggap na higit na dapat nating ipinapagpasalamat. Kailangan lang nating balikan ang mga ito para makita natin kung paano natin ito pahalagahan. Kung makikita lang natin kung gaano tayo kapinagpala ng Diyos, siguro hindi na tayo maghahanap pa ng ibang regalo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak
nang ibig sabihin ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtaguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa pananalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoong Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan haghasat mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, sa aming piling. Manawag sa lupa't kami ay aliwin. Puso namin ay papagalhabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ko, hanguin mo kaming sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling. Manaog sa lupa't kami ay aliwin. Puso namin ay papagalhabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Halina, Jesus, at iyong lingapin. Kalumbayan ng mundo'y pawiin. Haring likha niyang pagayang ng pagayam ngayon di magmamaliw. Halina, Jesus, sa aming piling. Manaog sa lupa't kami ay aliwin. Puso namin ay papagalhabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Puso namin ay papagalhabin
ng pag-ibig mong di magmamaliw. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar pagkatapos ng pagbabasbas. Mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan nang sa ganon maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nasalanta ng bagyo at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sinupo po muna ang